Ayan mga kalingap, meron po tayong bagong kalingap partner ngayon, si Transporter. Pa-subscribe po naman channel, napakasipag. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Ayun, pag-tam nila. Akala ko nag-video yan. Ayan, hindi. Video mo na. Sige, video ko na siya. Ayan, shoutout po mga kalingap. Supportahan niyo po Transporter. Ayan, nandito kasama natin. Lakas maglaro. Grabe. Ayan mga kalingap, si Transporter, ating pong suportahan. Siya po ay isang kalingap partners. Ay Transporter. Yan, suportahan po natin yung kanyang channel. Yan, mabait, masipag. Yan, Transporter. Shout out po sa inyo lahat. Thank you, Kuya Mel. You're welcome. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, kasama natin ngayon, yun ang pagkagwapong charity vlogger yan, si Kalingap Transporter na ito. Yes. So, sana po dalawin nyo ang kanyang YouTube channel at siyempre i-subscribe natin. Mabuhay and God bless. Salamat po, Kuya Bobby. Ayan, thank you, bro. Support niyo rin po si Kuya Bobby 143. Hello, good morning. Isa mo palang umaga sa ating lahat dyan, mga kalingap. Sino mo ba kaya? Akin mo. Sino pangalan yan? Dilin yan. Dilin yan. Di po. Dilin. Dilin po. Dilin. Sabihin mo. Kumustahin mo? Kumustahin mo si Jilin? Dilin. O, kumustahin mo? Kumusta ka? Sabihin mo nakauwi ka na. Uwi na ako. Nakawin ako dito. Ayan. Uwi na ako Yan dito. ako kabunsuhan. Nakauwi na ako dito. Uwi na ako dito. May isa pa ko anak pa nasa ano. Sa- Baka mag-iyakan naman. Hindi. Nakawin na ako dito. Tawa na yan. Kasawa na po. Dilin. Dito na ako. Oo. Tanungin mo kailan siya uwi. Wala ko, hindi ako mauwi. Ay. Wala na. Wala na. Ha? Yan na. Ay, December pa, layo pa. Wala mauwi. Hindi pa po. Si nanay kanina hindi nakainom ng gamot. Ano? Wala po, ano po. Kaya po ako. Apa. Di pa. Hindi pa po. Tuloy-tuloy gamot nun. Gamot ito yung gamot. Eh, kumusta si ano yan? Magaling na. Dilin. Michael? Mahirap yung ganyan eh, baga. May bagal mo si Michael. Tinutubuhan yung baga. Oo nga. Tumudong baga. Itong baga po. Ay. Oo. Wala pa ako mapadala sa yung pera. Wala. Wala akong pera. Wala. Wala. Ano tira? Wala. Wala. Benta mo na yung uling mo tay.
Para di magsiksikan dito sa loob. Tay, Panggatong yan. panggatong ba yan? Durog yan, di yung pwede ibinta. Ah, Ano, Ano po? pag sa labas na iano yung uling nila, nababasa. mm. Hindi mo kanabay. Ano? Kausapin mo na. Oo! 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 Ganun lang kitang mag-inay. Oo! Oo! Lagi naman yun sila nagkausap doon. Nila. Oo! Alam na tawag sa akin. Oo! Ano mo ba? Na si Mikel, Sa Miguel. gusto ko makausap. Hello! Hindi. Tingnan ko talagang Si Miguel po. Nasaan na? hello, Hello! musta ka? May tubo sa gilid ng baga. Paano ko namamayat ka? Hello! Kunain nga oh. Ah, Yan. Hello! Eh bakit mo ulan naman damit yan? Damit? Ang kalog-lamig. Mara! Naku! May ilang buwan na kayo sa Maynila. Ilang buwan na. Ito, Ito. matagal pa yan. Matagal pa yan. Ano may kinakain ka naman? Nakakalakad ka naman? Pala ko'y matanda ka pa sa akin. Tawa. Magkalakad-lakad ka. Ika. Doon sa, ano yan, ospital. Hospital. Ay, yung sakit na, ano yan, TB, may ginadi pa. Sabog na po yung sakit ng TB. Oh. Si mama mo, kamukha mo. Hindi, kamukha mo si Jilin ang kamukha mo, tay. Ito, si Gilin. Si Jilin ang kamukha mo. Ang kopyang-kopya mo si Jilin. Then, Si lalaki, kamukha yung ina. Sino? Bumrom. Ah, si Brum Brum. Oh. Ha? Kapon. tapon. Kapon. Oh. Ayan. Hmm. Basta. Basta ko. Sino yan? Nilim po. Oh. Yan ang anak mong bunso. Basta. Na mag-iyak ka naman. Eh, dahil mo. Atas ang likod ng kainan. Malulubat ito. Ano na? Isang kainan. Tapos na. Malulubat.
tayo. Brom. Brom. Iba niya yan. Naka-video ba yun? Pag oras ng pagkain, kapakainin mo kasi yan ang kailangan niya. Hindi yung kami pa ang mag-asikaso, kayo na nandito, paano yung kung pag-alis na namin hindi nakakain yan. Nasaan yung gamot mo? Sayang lang yung pinaghirapan namin kung hindi nyo magagawa yung ginagawa namin doon. Hindi, sayang. Responsibilidad nila yun, hindi sabi ng doktor. Kaya nga, Tao. iris- Lalo na pagdating sa gamot at sa pagkain, kailangan yan. Yung pagkakain mo ng gamot. ang pagkain, responsibilidad niya, lalo na nandito sa inyo, di, ikaw ang gagawa niyan, hindi yung Wala pa akong kapatid. titingin ka lang. Oh, pabikan naman. Ano naman? Pabukan naman. Opo ka na iinom na ng gamot yan, tapos ngayon pabayaan mo na hindi kakain. May pagkain mo ng gamot. Nasaan yung gamot mo? Lalag. Hindi niya alam yung gamot niya, kaya binibilin ko sa inyo kagabi. Ayan. Nagkakasakit na naman. Tsaka ang kasama mo tay, puro may sakit. Ibig sabihin, ikaw mag-aalaga sa kanila. Ikaw dapat nakakalam ng mga gamot nila. Kagaya niya, pag iniwan ko yan dito, kailangan ikaw magmumonitor ng gamot niya. Ang bili ng doktor, ilagay sa oras yung pagkain at pag-inom ng gamot. Alam ni nanay kung saan nakalagay ang gamot niya, pero ikaw yung nakakalam kung ano yung papainom na gamot. Si nanay, ganyan lang din yan sa amin. Hindi, kami nag-aasikaso niya, hindi kayo yung mga anak ko. Yung gamot. Panindigan mo responsibilidad mo. Kung ayaw mong dalhin namin ulit si nanay sa Maynila, gawin mong responsibilidad mo. Pakita mo na kaya mo yung responsibilidad mo. Kasi kung hindi mo kakayanin, ay dadalhin namin ulit yan. Magre-report ulit kami sa DSWD na hindi mo na pakain at saka hindi mo na painom ng gamot. O di dadalhin ulit namin sa Maynila. Kaya nga nandito kami ginoobserbahan kayo kung papakainin nyo ba ng maayos At saka dapat ang lagi mo papakain dyan tayo, gulay. Ano ba dito? Alternate lang yung yung mga dilatan na yan. Kasi maraming bawal si nanay, bawal ng noodles. Siguro ito maliit. Ha? Oye mama. Ito na yung gamot. O, ituro mo kay Tata Bintong ulit, panibago. Saan ginawa siya ito? Siguro ito. Hindi yan, umaga yan. Nako. Umaga rin ito. Mm. Umaga yan. Saka ito. Umaga yan. Ito sa gabi. Dalawa yan. Nasa pa isa, kulang pa yan. Ayun sa ko. Ayun sa ko. Ito, hinahati ko to kasi ngayong gabi to. Isang buo yan. Kalahati lang ito. Marunong ka ba magbasa tay? Hindi. Nako. Ay pag maglagay natin maglagay tayo ng pangalan dyan na ano. Hindi ba bakit na lang yan? Kahit nababaking tayo, kasi kaya mong tandaan yan. O, ito, sa umaga yan, 4. Sa gabi, ito, 2. O. Sa umaga, kasama ito. Kasi ang kainom nito, umaga at gabi. Ito, lahat umaga. Ito, gabi lang. Kaya magkasama yan sa gabi, magkasama yan sa umaga. Hatiin pa yan. Ito, hinahati ko yan. Kagaya ngayon, hinati ko na. Para mamaya, ibibigay ko na lang yung kalahati. Bukas uli yung kalahati. Siguro ibigay na Tsaka yan. Nahati.
May mga pangalan yan. Sige ka, pag na-monitor namin yan na hindi mo na pa yan, madadali namin ulit sa Maynila yan. At nagsabi na yung DSWD, pag hindi mo na alagaan ng maayos yan, na maaari na talagang dadali naman sa Maynila yan at sila na magdesisyon. Ginawa na namin yan, minagamot namin, ginawa na medical, baka sa sunod na buwan o makalawa, makatlo, baka makakuha na ng benefits yan sa government. Ang kailangan mo dyan, asikasuhin mo, ikaw ang mag-asikaso, ikaw magpakain. Ikaw ang hindi naman yan si nanay marunong magluto. Huwag mo siyang asahan na magluto. Ikaw dapat ang gagawa sa responsibilidad na yan dahil sila may problema, sila may sakit. Ngayon, kung hindi mo kaya, dalhin na lang namin si nanay. Pero kung kaya mong panindigan yan, yung responsibilidad na yan, sige. Ikaw ang magpapainom ng gamot na yan. Bukas mag-usap tayo sa barangay at ituturn over namin sa inyo. Ayan. At kailangan mo mangako sa barangay na alagaan mo yan. Kasi pagbalik namin dito, kung ganun pa rin ang mangyari, ay nako. Maaring dalhin ulit namin si nanay yan sa Maynila. Paulit-ulit lang ganyan na panibago na namang gamot. Ano kaya mangyari pag halimbawa di pa inom Panibagong check up na naman? Balik na naman sa uno. Mas malakas naman ang dosage. Malakas ang dosage. Lumiit-liit na nga yung dosage na yan eh. Yung isa magiging 2 na. Oo. Nako. Nag-i-improve pa nga lang si nanay, di ba? Kaya tayo, nag-i-improve pa lang kaysa yung unang dinala natin. Hindi pa totally magaling yan. Hindi pa nga naaalala yung ibang mga bagay-bagay. Baka pagbalik namin dito wala na, hindi na makapagsalita yan si nanay. Tulala na naman yan. Nanay, wag ka naman mag-inarte. Hindi na niya kaya inarte niya at walang mag-aalaga sa kanya dito. Walang mag-aalaga sa'yo. Kung ganyan ka, huwag ka mag-inarte. Walang mag-aasikaso sa'yo. Nag-iinarte ka na ngayon nandito ka na Sabayan mo na sila, tay. Ako sila bas mo. Kaya maano din ng gamot. So wag inarte na Anongin mo si Jilin, sa pagdating sa gamutan, yung asawa niya kung pwede mo palipas ng oras ng inom ng gamot. Pag sinabing gamot, pag sinabing ganong oras, ganong araw, ganong karami sa isang piraso sa sinusunod yun. halimbawa kung papainumin mo siya ng gamot alas 7, dapat alas 6 pa lang nakakain na siya. Yun dapat ang ano mo. Huwag mo na palagpasin kagaya ngayon kung hindi ka pupursigihin, hindi ka maghain. Hindi mo niisip na mayroon na pala siyang dapat na inumin. Kaninang umaga, ng oras na inom yung gamot kaninang umaga. Kaninang umaga, anong oras na napainom ulit? Kung hindi kami pumunta, malamang hindi na napainom. So, dami-dami pa naman ang gamot na yan. Buti kung maalala mo yan.
Ipakita mo ang responsibilidad mo para hindi na kunin yan si nanay. Pakita mo na kaya kong gawin yan. Yung pag-alaga namin, kaya mong gawin yan. Hindi magugutuman si nanay. May tubig. Ilasin mo. At saka pakiusapan mo yung kamag-anak mo kung kalapit naman kayo dyan dapat pakiusapan mo na kung wala ka dito, ayan, na mabigyan-bigyan man lang ng pagkain. Kung gusto mo bigyan mo ng bigas dyan na para may isama na rin sa pagluto. Para hindi sila magutuman. Kung hindi ka man dumating ng anong tamang oras sa pag-inom, at least napakain nila. Ikaw na lang magbigay ng pagkain din na para din sa kanila. Tama yun. Ambag mo na lang sa kanila na ito na lang iambag ko para pagdating ko dito kung sakaling hindi ako makarating maaga, pakainin niya yan si Nanay Jocelyn para makainom ng gamot. Ibibili na rin namin sa kanila yung gamot kasi sila naman ang Kaya bukas mag-usap-usap tayo sa sa barangay para at least hindi rin naman sila maging pabaya din sa kanilang kamag-anak. Kami nga wala nga kung tutuusin wala nga kaming kinalaman diyan kung tutuusin Pero kami tumulong. Dapat ganun din sila tumulong din. Kahit pag man lang, pag-remind man lang sa gamot. Ikaw tatay, magpursige ka na hanap buhay para may makain si nanay. Tama ka. Para hindi magutuman niya pag nagutuman niya. Ganon din naman si Gerald Dapat yung gamot din, hindi rin niya mawawala sa kanya. Kasi nakakasawa tayo pag paulit-ulit ganon. Babalik ulit kami dito kasi nagkaganyan na naman ulit si nanay. Nagkakasakit na naman. Wag na sanang ganyan. Agapan natin. Solusyonan na natin. Ipakita mo na mayroon kang responsibilidad sa iyong pamilya. Para hindi na siya dadalhin sa Manila. Kasi kung makitaan ka ulit ng pagkukulang, dadalhin na naman ulit namin niya si nanay. Ilang buwan na naman niya. Baka pag nagdesisyon ng DSWD, wag mo na ibalik yan dyan. At hindi naman yan napangalagaan. Doon na lang yan sa inyo. Wala kang magagawa. Desisyon nila yan. Kailangan ipakita mo na mayroon ka talagang responsible, bilang isang padre di pamilya, mayroon kang malaking responsible sa iyong pamilya. Pakita mo na hindi mo sila mapababayaan, lalo sa pagkain at saka sa gamot. Yung gamot na exist na lang yan ang pagkain ng number 1 So, pagkatapos lang naman kumain, saka mo pa inumin ng gamot, kailangan pakainin mo siya 3 times a day. Doon sa amin makakain yan doon 5 times a day. Kain ng merienda. Laging may merienda sa tagiliran. Tapos gata sa umaga. Kaya ganyan po siya kataba. Ang bilbil ng katawan niyan. Ang layer na yung bilbil niyan. At saka dyan sa paghugas ng plato, ayusin mo yung kasi may mga bakterya yan Isa rin yan sa bigay na sakit sa tao, ng mga bakterya. At
saka ito lang masasabi ko sa iyo kasi bawal nga sa doktor yung mga pagkain na yun, mga canned goods, noodles. Huwag mo lagi papakain. Alternate lang. Gulay talaga ang ano tay. Oh, ano ka na malunggay, magtanim ka ng mga gulay-gulay sa bundok. Pagbalik mo, dala ka ng gulayin. Oh. Tapos lutuin mo kinabukasan. Tapos nagtira ka na naman dahil meron na namang lutuin sa gabi. Oh, bigyan mo yung kapitbahay mo para pag nagluto sila, samahan si nanay ng luto. O di, ikaw nakakalis ka pa ng trabaho dahil nakatulong ka na sa kanila. O hindi ka na nakapagluto ng pagkain kasi sila sinasamahan na sila ng ano, luto. Isinasama na yung pagkain nila nanay. Ganun ang gagawin mo, magtanim ka ng gulay dun sa bundok. Damihan mo, pagbaba mo, damihan mo kasama ang kapitbahay. Oh. Eh di matutuwa pa yan. Bilinan mo, ayan. Ito na ang tawag sa kapitbahay mo. O, Ning, bigay ko sa iyo gulay. Ayan o, marami yan. Pwede bang samahan nyo lang din sa pagluto yung mag-ina ko? Kasi baka gagabihin ako bukas o mamaya. O di, matik na yan. Si Brum tapos na ba? Ayan, siguruin mo talaga yan si nanay dahil merong yan, may gamot na iniinom. Tsaka isip bata si nanay, dapat lagi Alam mo tay, ang edad ni nanay tay, 5 years old. Isipin mo tay, meron kang anak na 5 years old. Oh, naasikasuhin mo yung bata. Ganun po yung edad niyan. Huwag mo isipin na matanda na yung si nanay dahil ang utak niya nag-edad po ng 5 years old. Kaya, lalaki, ito. hindi, ha? Lalaki. Hindi, huwag mong painumin yan. Kay nanay lang yan, baka ipainom mo yan sa kanya. Salamat. Walang gamot si Gerald dyan, iba rin yung gamot ni Gerald. Magkaiba sila ng case na sakit. Ako na ang higaan mo na wala nang pom. Wala nang pom ang higaan mo. Yung mga damit nyo dyan, puro halos mga basahan na. Dapat ayos yan eh. Yun yung, amoy siya na, yung alikabok ba ng ulong. Ulog, ibini, basa. Kaya lagi kaya makati sa ilong. Pag nasipin mo, yung bacteria nandiyan. Hindi na maganda ang higaan ni nanay. Balik na naman sa uno si nanay. Nay.
nakaras sa mga ano. Ito mo sa mga oras. Ayun na, nandiyan siya higa eh. Tapos sa may maitin kumpong. Hmm. Yung gamot ay itago nyo po doon sa bulsa. Oh, baka inumin ni Gerald yan. Kay ni Brum Brum. Baka si Gerald ang Mag... Sa games kanya papatanggain. Hmm. Kala, hindi. Kaya pa dito, malapad yan. Yung bus. Ako. Ito nilalagay ko yan dito sa bag ni nanay, di ba? Baka ma-overdose yan. Oh, Nay. Alis muna kami, Nay. E, paano yan? Hindi ka mabalik. Ha? Bukas. Mabalik pa ako bukas. Monitor pa kami sa'yo bago kami alis. Nagagalap. Opo. Tsaka wag kang hinahina dyan. Ka na naman eh. Pag tuwing dadaling ka dito, magkakasakit-sakit ka na naman eh. Nandun sa atin, ang lakas-lakas, ayaw ng sayaw. Pagdating dito, Ano nang ginagawa? wag ganyan, Nay. Ha? Nay, lakas. Wag kunwari-kunwari. Ha? Kasi sabi mo naman eh dito ka na, di ba? Ha? Oh, wag ano, sakit-sakit. Alam mo, kunwari, Kasi naimot ng gamot. Ano yun? Yung nilagalagundi. narinig ko kanina yung ano niya, ubo niya. Oh. At talagang ganun niya nung time na Kinuha. kinuha. Eh, talagang sinasadya yung ubo-ubo niya. Tsaka pag wala ka eh. Mm. Matagal kang hindi nakauwi, tapos kaming dalawa lang, pag dumating ka bigla. Mm. Di ba, grabe ang ubo niya nagpapapansin sa'yo. Kanina nga, napansin ko nga. O, sinabihan ko huwag kang magkunwari. O, nawala na, hindi na nag-ubo-ubo. Pinatagulan ako. Ha? Pinatagulan. Nabutan ba ito ng ulan kapon tayo? Yung nasa bahay. Saan? Wala mong ano dito. Nasa bahay din nalabas yan. Dito sa bahay. Oh, wala namang, hindi ka naman nabasa eh. Wala daw Kasi sa iyo. maluyan sa labas dito. Gusto mo atang sumama ulit eh. Nasa bahay lang yung pirmi. Ano? Nay, gusto mo lang ata sumama ulit eh. Ay na naman to. Tingnan mo. Sinabi mo dito ka lang eh. Dito na lang. Oh, ayan, dito. Mama. Oh, wag ka na sama. Ah. Ayan, ha. Oh, huwag ka magsakit-sakit. Pag nagsakit-sakit ka dalhin kita ulit. Ha? Dalhin kita ulit. Ha? Ha? No, surado ka ha. Huwag kang magsakit-sakit. Huwag kang kunwari-kunwari. Ha? Yung ubo-ubo na yun eh. Ramdam. Ay, naku nanay. Parang Pasko na lang. Ikaw ang narinig ko ay. Ha? Narinig ko umaga. Hmm. Narinig ko ay. Hmm. Saka
napapansin ko, Papa, nagaganyan din yan pag nalilipasan ng gutom. Ay. Hindi nakakakain ng sa oras. Oo nga, tay. Yun din ang napapansin ko dito pag hindi siya makakain ng nasa Kasi tamang oras. Hindi man siya marunong manghingi ng pagkain. Di ba yung sinasabi ko sa kanya nakaraan, manghingi siya ng pagkain. Oo. Yung mga nakaraang buwan, hindi talaga siya nag-ano. Kaya wag mo talagang pagutuman to, tay. Ito ang obserba kasi namin. Pag nagutuman siya, nangihina siya. Sasakit-sakit. Oo. Ano yung mga sakit-sakit po niya. Ano oras siya nakakain ka ng umaga? Ang pa. Maaga pa. Sa mga alas 6. Pagkain niyo ng alas 6. Huwag mo munang utusan to. Papahingain mo lang to. Tay. Kasi nung dinala natin to sa Manila, ganun, di ba? Pagod sa biyahe. Pagod sa biyahe. Hindi pa wala ko. Oo, kailangan mo matulog. Matulog. Oh, hindi nga siya gano'n natutulog na naman. Matalang din sa atin, wala ginawa niya kundi matulog. Ngayon, gugulat kami sa dito. Ba't hindi ka natutulog? Pero doon, panay tulog mo. Alas 9 ng umaga, tulog ka na. Gising ka naman kumain. Pakakain, tulog. Ang trabaho kasi niyan doon, umaga, nagigising. 5:30 pa lang, nagigising na. Sa pagkaliwanag, lumalabas yan at nagwawali sa labas. Oo, kasi naman ko siya mag-work. Pagkatapos magwali sa labas, pagkatapos namin kumain ng almusal, tutulog na yan. Ngayon 24 hours gising. Nay. Kasilan. Mamimiss namin ang nanay. Uwi na ako Manila. Mamimiss namin ang nanay. Ha? Mamimiss namin ang nanay. Iwanan na namin dito. Wala pa lang nabibili niyan dito. Ha? Yung gamot na yan. Sa barangay wala. Wala, hindi mo pwedeng bilhin yan dito. Hindi ka makakabili pag walang resita. Doon mo kukunin yan sa Maynila. Sa sunod na buwan, tay. Ano, kailangan kuha ng gamutan? Ang gamot niyan? Ngayong August 5. August 5, tay. Punta. Sa yung ano yan, Punta ka na Maynila, tay. kagawad, maano lang sa butika ko makakakuha yung gamot. Mahal yan, Tay. Hindi ka basta-basta makakabili niyan. 28 ata ang isa ng isang gamot. Yung maliit na yan, Oo. Ay, ang dami niyan. Sa loob ng isang buwan, alam niyan. Ilang gamot yan? Hindi, may Ay, ilang pangalan? 5 klaseng gamot yan. 5 klaseng gamot, tay. Araw-araw ba inumin? So, dapat meron kang kung 28, palagay natin 30, 5 times 3. O, 150 araw-araw lang, tay. ang ginagawa ko pag nagpapainom, ang laki kong 4 na piraso. Ha? Sa umaga, sa tanghali, sa hapon. Hindi vitamins yan, Tay. Vitamins lang yun. Sa sakit yan, Tay. Yung sinasabi mo, vitamins yun. Yung mga gamot na yan, hindi mo pwedeng painumin ng isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa hapon. Yan gamot na kung ano yung sinabi ng doktor, kailangan yun ang susundin mo. Sinabi nga ganitong oras, yan lang siya papainumin. Wala na, naiwan na naman, Uwi na kami Maynila. Wala na, gutom na naman ang abutin dito na. Itong bilbil na to, ayan, yung bilbil na yan, wala na. Baka pagbalik namin dito, tanggal na tong bilbil na yan. Ha? Ay, kumain ka ng marami, ha? Kain ka ng marami. Sabihan mo, Bintong. Sabihin mo, Bintong, luto ka pagkain. Wala akong makain. Nagutom ako. Ganon. Sabihan mo. Di ba sabi ko sa'yo, pahingi pagkain. Pahingi pagkain. Gutom ako. Ganon. Para hindi nasasakit yan mo. Ano, Nay? Sabihan mo, ha? Pagalitan mo, Bintong.
Ha? Ilang buwan na natin Oo. ginagawa niya na, hindi mo ginagawa sa akin talaga yan. Mm. Pag nagugutom yan, para lang pusa. Miga ka lang. Miga ka lang. O ba't nakakulog na? Nagpapaano yun kanina, nagpapamasahe. Nagpamasahe ba kanina? Binasahe mo naman sa likod. Basta tatay, isipin mo tatay, may alaga kang bata na 5 years old. Siyang Tatay baby ha. mo. Tatay, si nanay ay hindi po matanda. Isip bata. Isip bata po ang asawa mo. Siya po ay nagkaedad ng 5 years old. Kaya kailangan mo siyang alagaan. Ang tingin mo na matanda na si nanay, yung katawan niya matanda pero yung isip niya bata. Tsaka yung mga labahin nyo, tayo, sabunan nyo naman. Kita mo yung mga damit nyo, parang basahan na lahat eh. Maayos naman to yung mga damit na dinala namin dito nung una eh. Basahan na ngayon. Baka itong damit ni nanay ngayon dala namin eh. Basahan na rin to pagbalik namin dito. Ay, sabi ko, dali ko. Sabunan nyo ng maayos. Huwag mo asahan si nanay sa paglalaba. Huwag mo asahan si nanay sa paglalaba. Kasi napapansin talaga namin si nanay ay hindi po siya marunong maglaba. Ang sa kanya lang, binabanlawan lang niya, ganyan. Kung paano, kung pinabayaan mo lang, di wala talaga. Kung tutusin, ikaw yung may isip eh. Kaya, ikaw na lang maglaba. Sacrifice ka talaga. Huwag mo isipin na malaki ka na, ganyan. Hindi mo na kailangan na utusan. Hindi mo na kailangan na, hindi ka na kailangan magpaalaga kasi matanda ka. Mali ka tay. Si nanay ay nagkaedad po ng 5 years old. Isipin mo nung baby pa yung mga anak mo. Yun po pag-alaga. Yun ang sakit ng asawa mo, isip bata. Isip bata, hindi mo na mawawala sa kanya yan. Kahit anong gawin mo, ganyan na talaga si nanay. Kung mahal mo si nanay at ayaw mawala sa'yo, ay di pakita mo na may responsibilidad ka sa kanya. Pag hindi, pagbalik namin dito ay DSWD din ang pupunta sa'yo dito at sila nang kukuha kay nanay at hindi na mapupunta sa yung pangangalaga. Baka doon na to sa kung ano lang tayo may, di ba? Doon sa sa mental, sabi niya, anong gusto niyo? Iwan niyo na to dito? Oh? Gusto nilang alagaan doon si nanay. Siyempre, alam namin na may pamilya si nanay, kaya hindi kami pumayag. Pero kung hindi naman pala kayo kamag-anak nito, ba't kayo nagpapagamot? Kami lang po ang concern. Anong gusto nyo? Iwanan na to dito? Dito na to sa loob? Kung iiwanan namin, sige, iwanan si Gerald tayo. Anong gusto mo tayo? Doon na ito iwan tayo. Ha? Gerald? Iwan natin doon sa mental hospital sa loob. Kaya kailangan mo ipakita sa kanila na ikaw ay tatay na, ikaw ay padre di pamilya. Na sinalo mo lahat kung anong meron sa inyo. Meron kang 2 alagain, alagaan mo. Kasi ikaw, ayaw mo naman i-introduce sa iba. Umiihi ka ba dito? Tayo parang ang baho anso dito. Sa ano? Ha? Parang may nangangamoy anso Pag nakikita yan sa CR. Yung mga damit nga nabasa siguro tapos hindi natutuyo. May dala. Kaya yung mga damit na yun, bilad mo sana pag tag-init. Lahat, para at least hindi mabaho pag nakatambak dito. Baho-baho dito. Nakakasira din yan sa kalusugan ni nanay.
Yung bintana dyan sa likod o sa ano, pag umaga buksan yan para lumabas ang amoy. Ay, ito na. Ito na. Yung may isa uli yan. Ha? Yung may isa uli yan. Ang alin? Yung bintana? Hindi naman siya uli. Bakit? Nakapako na? Tanggal ang mga bisagla niya. Ah, natanggal ang mga bisagra. Ah, tanggal na pala yung mga bisagra mo. Pinasok kami dito ay. Pinasok kayo nito? Yung TV nyo nandyan pa. Kahit kahit nandito kayo? Pag-i, sa pinagkalampag dito. Pinasok kayo kahit gabi? Nandito kayo nun? Dito. Pinagkalampag dyan. Saan ang ano ka dyan? Hindi ko makilala. Ah, oo, nandito pa. Ang ginawa ko, pinako ko na dyan. Ijabas ko na din oh, dyan. Dahil nga sa ano yun tay, sa grocery mo tay, Siguro, tama ka rin. gutom din siguro. Hindi ko man nakilala. Madilim, wala pang ilaw dito. Hindi na akong tulog, kundi na ako nagapak. Ito, asan na yung padlock nito? Dahil dyan. Napapadlock mo naman siya. Sige, Pag ako yung maalis, nakakantado yan. kahit sa gabi, pwede mo pa rin ipadlock yan. Para hindi lang basta itutulak. Tinan mo, wala nang unlock yung ano mo, yung pintuan mo. Ito na yung pinakalock mo. Lagyan mo ng padlock. Ayan, isabit mo lang kahit hindi mo na ilock. O di, safety na kayo dyan. Sige po. At kami dandahan na. Naantok ka na rin, sige. Okay, bukas po. Abangan nyo po bukas ang aming pag-uusapan sa barangay kung ano pong decide. Ano po yung desisyon. At saka magbigay tayo ng mga idea na para hindi makalimutan yung gamot na ipapainom kay nanay. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. Sa aking mga kaibigang OFW at imigrante dira sa ibang bansa, lalo ng ating viewers dito sa Pilipinas, Team Tagirap, maraming salamat. God bless.